Isang mapagpalang araw na naman po mga kapatid at muli tayo mag-aaral ng salita ng Diyos at ang salita ng Diyos natin pag-aaralan atin pong kukunin sa libro ni Propeta Amos, Kabanata 5, talata 10 hanggang 15. Ang sabi po dito, namumuhi kayo sa naninindigan sa katarungan at nagsasabi ng katotohanan sa mga hukuman. Sinisikil ninyo ang mahihirap at hinuhut-hut ang kanilang ani. Kaya't hindi ninyo matatahanan ang mga bahay na batong inyong itinayo, ni malalasap man ang alak mula sa malalawak ninyong ubasan. Alam ko kung gaano karami at kabigat ang inyong mga kasalanan. Inuusig ninyo ang mga taong walang kasalanan, kayo'y humihingi ng suhol at ipinagkakait ninyo sa mga duka ang katarungan. Nagahari ang kasamaan sa panahong ito, kaya't kung ikay matalino, mananahimik ka na lang. Gawin mo ang matuwid, huwag ang liko, upang ikaw ay mabuhay. Sa gayon, sa iyo si Yahweh, ang Diyos na makapangyarihan tulad ng sinasabi mo. Kamuhian mo ang masama, ibigin ang mabuti, at pairalin sa mga hukuman ang katarungan. Baka sakaling kahabagan ni Yahweh ang matitirang buhay sa bansang ito. Mga kapatid, mga magulang, mga kaibigan, ito po ang salita ng Diyos. Ang papuri, ang pagsamba ay para lamang po sa Kanya. Dito sa binasa natin sa libro ni Propeta Amos, dito kasi ay laganap yung kasamaan, yung walang katarungan, yung paninikil, at yung pagsisinungaling. At siyempre kapag yung mga nasa posisyon, yung mga nasa kapangyarihan, na imbes na ipatupad yung katarungan, yung mabuti, ay hindi nila ito ginagawa. Sabi nga doon sa binasa natin, na namumuhi pa sila doon sa mga taong may paninindigan, yung mga taong may prinsipyo, yung mga taong tumatayo doon sa katarungan at nagsasabi ng katotohanan sa hukuman. So, imbes na proteksyonan nila yung mga taong yun, namumuhi pa sila. Pinalalabas pa na sila yung masama, sila yung naninira. No? At mahirap yun, mga kapatid. No? Na dapat kung ikaw yung nasa kapangyarihan, dapat ang ipatupad natin is yung katotohanan, yung katarungan, yung mabuti, no? Sa ating mga nasasakupan. Kaya minsan kung ito man ay nangyari sa ating bansa, tanda natin, noon pa man, meron na talagang kanyang mga pangyayari, no, sa nakaraan na sana naging leksyon sa atin, no, sa ating kapanahunan ngayon, na kung ikaw naman yung nabigyan ng ganong pagkakataon na mamahala, nabigyan ng posisyon ng kapangyarihan na itama yung mga maling kalakaran, yung mga maling sistema, ay dapat gawin natin kung ano ba yung nararapat at tama. Kasi meron ng pangyayari sa nakalipas. At alam natin na yung epekto nyon hindi mabuti, hindi maganda. Diba? Marami na apektuhan, marami yung nagtitis, mas lalong lumuluba yung kahirapan, yung kaguluhan. Bakit pa natin ipagpapatuloy? Kasi nga, alam na natin, hindi maganda yung naging epekto. Kaso ang problema kasi kapag ang isa ring nasa posisyon o yung namamahala o nasa kapangyarihan ay gumagawa rin ng masama. Diba? Meron ding corruption na ginagawa. Diba? May kasamaan din, may mga illegal din na ginagawa. Siyempre, ayaw niya ng katarungan. Ayaw niya yung katotohanan. Gusto niya puro kasinungalingan. Kasi gusto niya pagtakpan yung kanyang mga ginagawang hindi tama. Lalo siyempre, tao kasi minsan, yung inilalagay sa posisyon, yung mga taong kilala, yung mga taong sikat, yung mga taong mayaman. No? Kasi iniisip niya, hindi na magnanakaw yan kasi mayaman na eh. Dahil lang kilala, no? Kumpare, dahil meron lang siyang makukuhang kapalit, di ba? Personal na interest, kaya yun ang ilalagay. Pero siyempre, importante pa rin kasi yung daw tinitingnan natin mabuti bang tao.
Kasi minsan ang iniisip na lang ng tao, yung ano na lang daw, yung lesser evil. Kung sino sa kanila yung lesser yung pagiging evil, yun ang ilalagay na sa posisyon. Hindi naman yun ang sinasabi ng salita ng Diyos. Kaya nga kapag ang salita ng Diyos ang magiging basihan natin, ang sinasabi niya, pipiliin natin yung mabubuting tao. Yung maganda yung record, no? Maganda yung pagpapalaki sa kanyang mga anak, no? Ibig sabihin, maganda yung pamamalakad niya sa kanyang pamilya. Kasi kung yung pamilya nga niya mismo, hindi niya mapamunuan, how much more yung mga pamumunuan mo, kunyari, isang bansa, di ba? O isang kaharian. May mabuting pag-uugali, may takot sa Diyos. Kaso ngayon, siyempre, marami naman tao na tumatakbo, sasabihin, maka-Diyos, di ba? Kasi pag sinabi mo ng tao, maka-Diyos, dapat hindi gumagawa ng kalukuhan yan Banal yan di ba? Yung iniisip niya, palagi yung ikabubuti ng nakararami. Kaso minsan iba, ina-abuse yun yung salitang maka-Diyos, mahirap. Yung galit, may mga tao galit na galit dun sa corruption, no? Talagang nagmumura pa, di ba? Talagang alam mo, kayo, ganito. Ina-abuse nyo kapangyarihan nyo. Pero nang sila na yung nasa posisyon, when it comes sa corruption at tiwalian, tahimik. No? Naging tahimik na. Kasi bakit? Kasi lumalabas na siya pala ay may baho rin. Kaya ang nangyayari, nagtatakipan na lang. Diba? At kapag may mga taong naninindigan na sa katotohanan, kapag may mga taong naninindigan na sa katarungan, ang nangyayari, gagamitin nila yung kapangyarihan nila, yung posisyon nila para patahimikin, sikilin, o kaya baliktarin yung katotohanan. Kasi sila yung may kapangyarihan Sila yung may means no? Sila yung may pera para mag-announce ng mga propaganda na itatago nila yung mga masasama nilang ginagawa sa pamamagitan ng mga kwento ng mga palabas na hindi naman totoo. Tapos pag tinayuan mo yung totoo, yung katarungan, ikaw pa yung kakasuhan, ikaw pa yung masama, di ba? Which is kung matino ang isang leader, dapat susuportahan mo yun yung mga taong lumalaban sa kasamaan. Yung mga taong nagsasabi ng totoo, dapat susuportahan mo yun. Di ba? Kasi yun naman yung goal mo Kung yun talaga yung hangarin ng puso o yun talaga yung hangarin ng isang taong namumuno is para sa katotohanan, para sa common good ng lahat. So, suportahan mo yun Kasi bakit? Kasi sa ikabubuti ng lahat yun. Ngayon, kahit nga yung Korte Suprema, siyempre, sa yung final arbiter lalo na when it comes sa batas. Sila talaga yung nag-i-interpret niyan. Ang basihan kasi niyan is yung prueba Ano ba yung proof mo? Ano yung ebidensya mo? Hindi yung alam mo lang. Di ba? Hindi kasi nakabase yan kung anong alam mo. Ang binabasihan dyan, ano ba yung ebidensya na papakita mo? Kasi, oo nga, may alam ka. Wala ka namang ebidensya. Kasi kahit sino naman pwede mag-claim Kahit sino naman pwede magkwento Pero kung wala kang may papakitang ebidensya, paano mo paninindigan? Paano mo tatayuan yung sinasabi mo kung wala kang ebidensya? Kasi minsan yung mga tao, hindi sila nag-a-agree sa mga desisyon kasi personal Pag pumabor sa'yo, sasabihin mo, okay. Pag hindi pabor sa'yo, ang sama na, di ba? Ayaw na nating tanggapin. Kasi nga, napupolitika o kaya hindi kasi umayon sa gusto natin. Ganun talaga Hindi na tayo nakakapag-isip ano ba yung tama, di ba? Ano ba yung matuwid, ano ba yung nararapat. Hindi kasi natin nakikita na tama naman yung desisyon. Kasi bakit? Kasi nga, may personal tayo Tayo yung hindi napaboran Yan ganun talaga ugali ng tao Hindi lang naman sa batas yan kahit naman sa anumang larangan May mga tao talagang hindi kayang tanggapin yung pagkatalo Diba? Kahit sa mga sports. Pag natalo, sasabihin, dinaya.
Di ba? Sabi, bias yung referee. Ganon eh. Di ba? Pag natalo siya dun sa mga competitions, sabihin eh, nasuhulan kasi yung yung mga judge. Ganon. Ayaw na lang kasi aminin na talagang talo. Yeah? So, lumalaganap yung kasamaan kapag walang katarungang nangyayari. Kaya iba, gagawin nila? Sinisiraan yung justice system, sinisiraan para yung tao mawala yung kumpiyansa nila sa hukuman. Kaya kailangan maging matalino tayo. Pagganahin natin yung critical thinking natin. Kasi nagiging problema minsan kapag na masyado na tayo nag-i-idolize, di ba? Minsan kahit mali na, dahil idol mo, okay lang, di ba? Hindi ganun, mga kapatid. Lalo kapag ay nasa Panginoon, doon lang tayo sa katotohanan. Kahit idol ko pa yan, kahit gusto ko pa yung taong yan, kung may mali na yung ginagawa, ay sorry, di ba? Ganun lang naman eh. Doon tayo sa totoo. Doon tayo sa may tama yung kanyang prinsipyong ipinaglalaban. Hindi yung pabago-bago yung prinsipyo. Kasi ngayon may mga taong doble kara, balimbing. Sino yung nasa posisyon, doon siya. No? Titirahin niya yung isang grupo kasi gustong bumalimbing dito sa namumuno ngayon. Tapos ang napilitan na yung namumuno at yung tinitira niya, yung kinakalaban niyang grupo, sila naman yung nasa posisyon, doon naman didikit. No? Tapos sisiraan na naman yung dati. Pag ganun, walang prinsipyo. Yeah. Yung tao may prinsipyo kasi na may paninindigan na sinasabi ng salita ng Diyos is bali-baliktarin mo man, sino man yung namumuno, lumipas man yung mga panahon, sino man yung nasa pwesto ngayon, kung ano yung paninindigan niya, yun pa rin yun. Sino man yung kaharap niya, no? Sino man yung na-accuse o sino man yung may sala, no? Pamilya niya man yan, kamag-anak niya man yan, hindi nababali yung prinsipyo niya. Mali, di ba? Ganun talaga yun, mga kapatid. Kaya nga sabi doon, dahil sa kasamang nangyayari, kung matalino ka, sabi doon, manahimik ka na lang. Pag matalino ka, manahimik ka na lang. Parang, niya, kung ayaw mong gumulo buhay mo, kung ayaw mong mapahamak ka, kung matalino ka, manahimik ka na lang. Kasi, yung time na ito parang walang alam mong parang walang mangyayari sa pinaglalaban mo. Diba? Pero hindi naman ibig sabihin dito, mga kapatid, na talagang mananahimik ka na lang. Ang sinasabi dito yung parang matalino ka, yung iniisip ng mga tao, di ba? Na, alam mo, sa panahon natin ngayon, kung matalino ka, mas mabuti yung manahimik ka na lang. Ayaw mo ng gulo. Di ba? Pero, siyempre, alam naman natin na ang salita ng Diyos nagsasabi, na tayuan talaga natin yung katotohanan. Tayuan natin yung katwiran, yung katarungan. Kasi may naman siya may kasunod eh. Diba? Pagkasabi niyo yun. Kaya sabi dito, gawin mo ang matuwid, huwag ang liko. Diba? Sa mundo kasi, yung sinasabing talino yun, yung parang yung pagiging wise dun is, isipin mo yung sarili mo. Diba? Anoy mo yung katwiran mo, anoy mo yung prinsipyo mo. Diba? Kung ikapapahamak mo naman. Ganun ang isip ng mundo eh. Kasi ang tao kasi, greedy, ang tao kasi naka-self-centered. No? Ang iniisip kasi ng tao, yung sarili niya lang kapakanan. Kaya nga, yun doon nagkakaroon ng problema eh. Pag nagkakaroon ng personal motive na, yung paglilingkod niya, yung ginagawa niya, mostly kasi ang taong iniisip yung sariling kapakanan muna. No? Which is, hindi ganun eh, ang tinuturo ng salita ng Diyos. Kaya siyempre, tayo dahil nasa Panginoon, tayuan natin ano ba yung totoo. Panindigan natin kung ano ba yung tama. Kasi yun naman ang sinasabi ng Panginoon eh. Sabi niya, gawin mo ang matuwid, huwag ang liko, upang ikaw ay mabuhay. Sa gayon, sa iyo si Yahweh, ang Diyos na makapangyarihan tulad ng sinabi mo. Di ba? Una, kapag tayo na
namuhay na matuwid, ginawa natin yung tama at hindi yung liko, sabi niyo, ikaw ay mabubuhay. Kasi ingatan tayo ng Diyos eh. Sabi nga, if God is with us, who can be against us? Huwag kang maunahan ng takot. Ganun talaga. Kapag tinayuan mo yung prinsipyo mo, yung tama, gagawa at gagawa ng masama yung mga taong ayaw ng kabutihan. Yung mga taong sinungaling, yung mga taong ayaw sa katotohanan, gagawa at gagawa talaga ng paraan yan para tayo ay patahimikin. Diba? May iba, sabi nga ng iba, yung iba kinakasuhan pa di ba? Yung mga nagsasabi ng katotohanan, sila pa yung nakakasuhan, sila pa yung nakukulong. Pero, pag may prinsipyo ka, ay hindi ka nila mapapatahimik. No? Kasi alam naman natin, yung truth, will always prevail. No? Magtatagumpay at magtatagumpay ang katotohanan, lalabas at lalabas ang katotohanan. Sabihin tayo, talagang mabubuhay. Kasi nga bakit? Kasi ingatan tayo ng Diyos eh. At ang sabi doon, sasaiyo si Yahweh. No, kapag kasama mo ang Diyos, wala kang dapat katakbutan. Kasi ingatan tayo ng Diyos eh. No, ano man yung ipinaglalaban natin, ano man yung tinatayuan mo, as long na according pa rin yun sa moral, according pa rin dun sa teaching ng Panginoon, ayon pa rin sa kanyang kalooban, hindi tayo pababayaan ng Diyos, di ba? Yung pinakamalakas na backer natin, hindi politiko, hindi sino pa mang taong nasa posisyon, kundi yung backer natin, walang iba, ang Diyos. Kamuhian mo ang masama, ibigin ang mabuti. Kasi yun naman talaga eh, yung gusto ng Diyos na mangyari. Bilang tayo ay nasa Panginoon, yung kamumuhian natin, yung masama. Yung mga taong gumagawa ng masama, hindi dapat tayo sangkot sa kanila, hindi tayo dapat nakikidamay sa kanila. Kasi kapag wala tayong ginawa, nanahimik lang tayo, hindi natin tinayuan yung tama, yung katotohanan, nagiging accessories. Diba? Nagiging kasangkapan tayo. Nagiging parte tayo ng masasama nilang ginagawa. Kaya ngayon sabi ng Panginoon sa atin is talagang ang kamuhian natin is yung masama at ibigin yung mabuti. Yun dapat yung nasa puso natin. Yun dapat ang hangarin natin. Yun dapat ang design ng puso natin. Ano ba yung mabuti? Diba? Hindi yung kasamaan. Kasi kung kabutihan, ang laman ng puso natin, kapag inaksyon na natin to, ginawa natin ito, alam natin mabuti ang magiging dulot nito. Kasi nga mabuti eh. Kung masama ang iniisip mo, masama talaga mangyayari. At pairalin sa hukuman ang katarungan. Baka sakaling kahabagan ni Yahweh ang mga natitirang buhay sa bansang ito. Diba? At sa mga hukuman, sabi doon, pairalin ang katarungan. Kaya nga kahit sa saligang batas ng Pilipinas, patuloy pa rin nakalagay doon sa preamble, hinihingi yung aid, yung tulong ng makapangyarihang Diyos. Doon pa lang, sa batas pa lang, kailangan pa rin mangibabaw yung tulong ng Diyos, yung gabay ng Diyos. Yung kasi pinakamataas na na batas, hindi yung batas ng tao, kundi yung batas ng Diyos. Yun ang mangingibabaw at mangingibabaw, mga kapatid. Kaya may kita mo sa batas, mostly naman na nasa batas, nasa 10 Commandments naman yun eh. Nasa Biblia naman yun eh. So siyempre, ini-specific na lang, ini-specify yung yung mga penalty, yung mga paglabag, di ba? Katulad yan, siyempre, pag sinabi mong huwag kang sasaksi ng hindi totoo sa kapwa mo. Siyempre, marami na dyan eh. May libel, may cyber libel. No? Inaano na eh, dati may libel lang. Dahil may social media na, in-specify pa rin, di ba? Na ito nakatukoy ito pag ginawa sa social media, cyber na siya, di ba? Pero ang pinaka-point pa rin doon is yung pagsisinungaling, yung pagsasaksi mo, yung pagsasabi mo ng ikasisira ng kapwa mo, di ba? So yun lang mga kapatid. Ang Diyos ang inibigay sa ating na tungkulin na dapat nating ilagay sa puso at isip natin. Yung sabi doon, una, gawin yung mabuti, hindi yung masama. At panatilihin yung katarungan.
Kapag may nakikita tayo na gumagawa ng masama, hindi tayo pwedeng manahimik, no? Hindi pwedeng wala kang gagawin. Kung may nakita kang ninaapi at meron kang may tutulong, extend mo. Kasi pag wala kang ginawa na nahimik ka, nagiging kabahagi tayo eh. Para tayong sumasang-ayon. At syempre, may pananagutan tayo sa Diyos. Hindi man ikaw yung gumawa ng krimen, pero nanahimik ka, may pananagutan pa rin tayo sa Diyos. Kasi alam mo, yung dapat mong gawin at di mo ginawa, kasalanan pa rin yun sa Diyos. At syempre, bilang tayo naglilingkod sa Panginoon, ina-expect talaga ng Diyos na gagawin natin yung kanyang kalooban. At may pangako naman ng Diyos sabi doon, tayo ay magkakamit ng buhay at si Yahweh ay laging sa atin. So yun lamang mga kapatid, at nawa ang Diyos ay patuloy magpala sa bawat isa sa atin. God bless po sa ating lahat.